Sa gitna ng tuyot at mabatong disyerto ng Arizona, may isang bundok na matagal nang iniiwasan ng ilan at kinahuhumalingan naman ng iba. Isang lugar na sinasabing nagtatago ng nawawalang kayamanan, misteryosong pagkawala at mga kwentong hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Ito ang Superstition Mountain. Sa loob ng maraming dekada, daan-daang tao na ang nagtatangkang hanapin ang sinasabing nawawalang ginto sa lugar na ito. Pero marami sa kanila ang hindi na muling nakita ng buhay. Ang iba namay natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng disyerto, habang ang ilan ay tila naglaho na lamang na parang nilamon ng bundok mismo. May mga lokal na naniniwalang isinumpa ang lugar. Ang iba namay nagsasabing may isang bagay na nagbabantay sa lihim na nakatago rito. At habang tumatagal, mas dumarami ang mga pangyayaring lalong nagpapalalim sa misteryo ng bundok na ito. Ako si Kuya Cox, ang inyong kakwento. At ngayong gabi, samahan niyo akong tuklasin ang isa sa pinakamapanganib at pinakamisteryosong lugar sa Amerika. Patayin ang ilaw, magsuot ng headphones kung kaya, dahil ito ang kwento ng Superstition Mountain. Noong Abril ng taong 2020, may isang 17 anyos na binata na ang pangalan ay Sam. Isa siyang mahilig sa paglalakbay sa kalikasan at napagpasyahan niyang mag-hiking ng isang gabi sa Superstition Mountain sa Arizona. Ang pangalan ng bundok na ito ay may iba't ibang pinagmulan, pero ang pinakapinapaniwalaan ay tinawag itong superstition dahil sa mga misteryosong pagkamatay na naiulat dito. Dahil dito, marami ang umiiwas pumunta sa bundok na iyon dala ng takot, at doon nga nagsimula ang katawagang Superstitious Mountains. Pero si Sam ay hindi mapamahiin. Madalas siyang pumupunta roon para mag-hiking, lalo na sa isang 8-mile loop na dumadaan sa isang canyon. Ang plano niya sa gabing yon ay simple. Tatapusin niya ang 4 na milya, magkakamp doon at kinabukasan ay babalikan ang natitirang 4 na milya. Dapat ay may kasama siyang kaibigan, pero sa huling minuto ay umatras ito. Halos nagdalawang isip si Sam kung tutuloy pa siya, pero dahil pamilyar naman siya sa lugar, nagpasya siyang gawin ito mag-isa. Ang plano niya ay dumating ng maaga para samantalahin ang liwanag ng araw. Ngunit dahil sa hindi inaasahang abala, trapiko at masamang kondisyon ng kalsada, nakarating lang siya sa trailhead ng halos alas 5:45 ng hapon. Alam ni Sam na mali ang magsimula ng ganong kalate dahil siguradong mauubusan siya ng liwanag at baka hindi na niya maabot ang lugar na kung saan balak niyang magkampo. Ngunit dahil malakas ang kanyang pangangatawan, inisip niyang baka kaya niyang umabot kahit hanggang 2 o 3 milya dahil may mga pwede ring camping spot doon. Kaya't nagpasya siyang ituloy, umaasang maaabot pa niya ang tamang lugar bago tuluyang dumilim. Ngunit hindi siya nakatakbo ng mabilis gaya ng inaasahan. Bumaba na ang araw at ang paligid ay nabalot ng dilim. Ang tanging dala niya ay flashlight na kaya lang magbigay ng ilaw ng mga 10 talampakan sa kanyang harapan. Sa isang bahagi ng daan, muntik pa siyang mahulog mula sa isang malaking bato. Alam niyang kung nadapa siya roon, malubha ang magiging pinsala niya. Lalo na't nasa 15 milya pa ang pinakamalapit na tulong. Wala halos signal ang cellphone at lubhang mapanganib ang mga kalsadang papalabas. Wala ring nakakaalam kung saan eksakto siya naroroon. Doon niya napagtanto na nagkamali siya ng desisyon. Napagpasyahan niyang tumigil na at magkampo sa kung saan man siya umabot. Sa liwanag ng kanyang flashlight, napansin niya ang isang maliit na clearing sa loob ng kagubatan. Mga 30 talampakan mula sa trail. Nang puntahan niya ito, natuklasan niyang may dating pugad ng apoy doon. Matagal na, ngunit patunay na may nakapagkampo na roon at ligtas namang nakaalis. Bigla siyang nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya nagdala ng tent
Ang paborito niya ay ang matulog lang sa sleeping pad at sleeping bag. May tarp na nakasabit sa itaas para proteksyon kung sakaling umulan. Dahil napapaligiran ng mga pine tree ang clearing, madali niyang naitayo ang tarp. Pagkatapos ay nagsindi siya ng apoy at nagbukas ng dilatang beans para hapunan. Habang kumakain, may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanya. Parang may mali. Sinilip niya ang linya ng mga puno na para bang may inaasahan siyang makitang kakaiba. Pero limitado ang kanyang paningin. Kung nakaupo ka sa tabi ng apoy sa gitna ng kagubatan sa gabi, ay kaya mo lang talagang makita ay ang mga 5 talampakan sa palibot ng apoy. Wala na siyang makikita lagpas doon, lalo na't nakaharang ang mga pine tree. Sinabi niya sa sarili na baka ninenervyos lang siya dahil kulang ang kanyang nakikita. Ngunit habang pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili, isang maliit na bato kasing laki ng marmol ang biglang lumipad papasok sa campsite at lumapag mismo sa kanyang paanan. Napatingin siya sa bato at agad niya itong inugnay sa kakaibang kaba na kanina pa niya nararamdaman. Mas naging mapagmatyag siya, mas maingat ang kanyang tingin pero nananatiling limitado ang kanyang nakikita. Sa loob ng 15 minuto, paikot-ikot ang kanyang paningin, nakikinig ng mabuti sa paligid. Walang kasunod na bato, walang kakaibang tunog. Sa huli, sinubukan niyang ipaliwanag sa sarili ang nangyari. Baka siya lang ang nakatadyak sa bato o baka nahulog lang mula sa puno. Ano man yun, pinilit niyang paniwalaan na walang dapat ikabahala. Maya-maya nakumbinsi rin niya ang sarili. Pumasok siya sa kanyang sleeping bag, humiga sa ilalim ng tarp at nakatulog. Ngunit makalipas ang ilang oras, nagising si Sam. Ang pakiramdam ng matinding kaba ay bumalik at ngayon ay mas matindi pa. Wala siyang makita, wala siyang marinig, pero dama niya na may mali. Nakinig siya ng mabuti, tumitig sa paligid at sa kanya narinig ang tunog ng mga dahong naiipit. Parang may naglalakad, mga 30 hanggang 40 metro ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. Sa simula, hindi niya alam kung papalapit o papalayo ang tunog na yun. Ngunit makalipas ang 30 segundo, unti-unting humina ang ingay hanggang sa mawala. Doon niya sinabi sa sarili na baka nakaalis na yun at ligtas na siya. Gusto sana ni Sam na kunin ang kanyang flashlight at itutok ito sa direksyon ng narinig niyang mga yapak. Kaya't iniabot niya ang kamay sa tabi niya, sa lugar kung saan niya ito iniwan bago siya matulog. Ilang oras ang nakalipas. Pero nang kapain niya, wala na ito. Naghanap siya sa paligid ng kanyang katawan pero hindi niya mahanap ang flashlight. Ang weird naman, bulong niya sa sarili. Kanina lang nasa tabi ko lang yun. At doon na nagsimulang magring ang mga alarm bells sa kanyang isipan. Dahil ang tanging paraan para mawala ang flashlight ay kung siya mismo ang gumalaw nito. Pero hindi naman niya ginalaw. Ibig sabihin, paano ito nawala? Mabilis siyang bumangon mula sa sleeping bag, lumabas mula sa ilalim ng tarp at naghanap sa lupa sa paligid kung saan siya nakahiga. Habang nakayuko sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang liwanag. Napalingon siya at doon sa parehong direksyon kung saan niya narinig ang mga yapak at kaluskos kanina, nakita niya ang kanyang flashlight. Nakatumba sa lupa, mga 10 metro ang layo. Ibig sabihin, may kung sino o kung ano ang lumapit sa kanya. Halos isang talampakan lang ang layo sa kanyang katawan. Kinuha ang flashlight at inilayo ito roon habang siya ay mahimbing na natutulog at walang kalaban-laban. Agad pumasok sa isip ni Sam, bitag ito, nilalayo nila ako sa campsite. Bigla siyang binalot ng matinding kaba. Halos masuka siya sa takot. Pero alam niyang kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang manatiling kalmado at malinaw ang isip. Isinuot niya ang kanyang bota, kinuha ang kanyang kutsilyo at nagpasya hindi siya aalis sa campsite. Sa halip, gagawin niya ang apoy na pinakamalaki at pinakamaliwanag na kaya niya. Ilang oras siyang nakatayo sa gitna ng kanyang campsite, hawak ang kutsilyo, handang harapin kung anuman ang naroon sa kakahuyan. Sa mga oras na yun,
Paulit-ulit niyang naririnig ang mga yapak na palapit at palayo. Kapag humihina ang apoy, lumalapit ang mga tunog. Kapag pinalakas niya ang apoy, umaatras ang mga ito. Ngunit pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, naubos na ang kanyang panggatong. At para makakuha pa, kailangan niyang pumasok sa kagubatan. Isang bagay na ayaw niyang gawin. Kaya't habang unti-unting namamatay ang apoy, inihanda na lang niya ang kanyang sarili sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Alam niya kung may nakalapit nang makuha ang flashlight mula sa tabi niya, siguradong kaya na nitong pumasok sa loob ng campsite kapag wala ng apoy. At dumating nga ang sandaling iyon. Muling narinig ni Sam ang mga yapak. Pero ngayong pagkakataon, mas malapit. Kung dati ang pinakamalapit ay 15 metro ang layo, ngayon ay may 3 metro na lang. Ngunit nakatago ang mga ito sa likod ng kumpol ng pinakamakakapal na puno. Alam ni Sam na nanunood sila dahil tumigil ang mga yapak. Pero wala siyang makita. Siya ay nasa maliit na bilog ng liwanag mula sa papatay na apoy. Bulag sa kung anuman ang nasa kabila ng mga punong iyon. 2 oras siyang nakatayo, nakatutok ang paningin sa direksyon ng mga punong iyon. Ang kanyang imahinasyon parang nababaliw na. Iniisip kung ano ang naghihintay sa kabila. Hindi kumikilos, hindi nagpaparamdam, tila naghihintay ng tamang sandali. At pagkatapos, wala. Ang tanging nangyari ay unti-unting pagsikat ng araw. Bago pa man sumilip ang araw sa gilid ng bundok, biglang gumalaw ang nilalang sa likod ng mga puno at mabilis na tumakbo palayo. Hindi na ito bumalik. Nang tuluyang lumiwanag, hindi pa rin agad umalis si Sam. Natatakot siyang baka bitag lamang ito. Hinintay niyang tuluyang magliwanag ang paligid bago niya pinulot ang kanyang gamit. At nang nakahanda na, halos tumakbo siya sa trail pabalik sa parking lot. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, agad niyang pinaandar ito at nagmaneho ng halos 20 milya, hindi humihinto hanggang sa makarating siya sa isang gasolinahan. Doon siya huminto, pumarada at saka lang huminga ng maluwag. Paglabas niya ng kotse para bumili ng inumin, pakiramdam niya ay ligtas na siya. Pero nang bumalik siya sa labas, may napansin siyang kakaiba. May nakasulat sa alikabok sa likod ng kanyang sasakyan. Lumapit siya at nabasa ang nakasulat, "Sleep well." Naniniwala si Sam na ang taong nagmasid sa kanya buong gabi sa campsite ang mismong nagsulat ng mensaheng iyon. At hanggang ngayon, iniisip pa rin niya ano kaya ang nangyari kung pinuntahan niya ang flashlight na iyon. Noong taong 1982, may isang dalagang mahilig sa outdoor activities at isang binatang kasing hilig niya na bagong nagsimula pa lang mag-date. Nagpasya silang mag-camping sa Maine. Bandang 1:00 ng madaling araw sa unang gabi nila, nagising ang dalaga dahil kailangan niyang pumunta sa banyo. Habang inaansip na sana niya ang kanilang tent, bigla siyang napatigil. May narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas. Hindi naman ito gaanong kalakas, pero malinaw niyang narinig na parang may kung anong naghuhukay sa lupa. Gusto na talaga niyang lumabas, kaya inisip niyang baka maliit lang na hayop yun o kung anuman. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng tent. May kaunting liwanag ng buwan noon at dahil nasa isang maliit na clearing ang kanilang tent, malinaw niyang nasisinagan ang paligid. Sa maliit na siwang ng kanyang binuksan, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang babaeng nasa hustong gulang, nakaupo ng paluhod, mga 2 hanggang 3 talampakan lang mula sa kanilang tent. Nakatalikod ito sa kanila at walang tigil na naghuhukay sa lupa gamit ang mga kamay. Nagulat ng husto ang dalaga at napaatras siya sa loob ng tent, diretso sa kanyang kasintahan. Nagising ang binata, agad siyang tumayo at nagtanong kung anong nangyayari. Sinabihan siya ng dalaga na manahimik at itinuro ang siwang ng tent. Naguluhan ang binata pero nakita niyang seryoso ang kanyang girlfriend, kaya marahan siyang umupo at sumilip sa maliit na butas. Nang makita niya ang babae na abala sa paghuhukay,
Napaatras siya at tiningnan ang dalaga. Ano iyon? Ang bulong niya. Kinuha niya ang kanyang flashlight at kahit pinipigilan siya ng dalaga, mas binuksan pa niya ang tent at itinutok ang liwanag sa babae. Doon huminto ito sa ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo at saka humarap sa kanila. Walang ekspresyon ang kanyang muka. Hindi galit, hindi natatakot, hindi rin nakangiti. Blankong titig lang, tila walang anumang emosyon. Ilang sandali siyang nakatayo roon. Tahimik na nakatitig sa kanila. Bago siya lumingon at umalis, naglakad palayo sa campsite. Nang sigurado na ang dalawa na wala na ang babae, binuksan nila ng buo ang tent at lumabas. Sinaliksik nila ang paligid gamit ang kanilang mga ilaw pero hindi na nila siya nakita. Pinuntahan nila ang lupa kung saan ito naghuhukay. Nandoon lang ang kakaibang hukay. Mga 4 na pulgada ang lalim. Walang malinaw na dahilan kung bakit niya yun ginawa. Pagkatapos mag-isip kung ano ang dapat nilang gawin, nagpasya silang ipaalam na lang bukas sa park rangers. Kaya bumalik sila sa tent, medyo panatag na hindi na babalik ang babae. Ngunit ilang minuto lang matapos nilang muling isara ang tent at pumasok sa sleeping bag, narinig nila ang mabilis na yapak papalapit sa kanilang campsite. Alam nila ang babaeng yun ulit. Nang silipin nila, hindi na ito naghuhukay. Sa halip, nagkakalkal na ito ng kanilang mga gamit na nasa labas ng tent. Ang kilos nito ay halos parang hayop. Kumukuha ng isang gamit, tinitingnan, tapos itinatapon sa likod paulit-ulit. Lumabas ang binata, tinutukan siya ng ilaw at sinabing, "Kailangan mong umalis." Pero hindi tumigil ang babae. Patuloy lang siya sa pagbuklat at pagtatapon. Nang magsalita ulit ang binata, mas mariin na ngayon, doon lang siya natigilan. Tumingin siya sa kanila na parang nagtataka kung bakit sila nandoon. At pagkatapos, tahimik lang siyang tumayo at umalis. Pero alam ng magkasintahan na hindi yun ang huli. Halatang handa siyang bumalik, kaya nag-ingay sila, nagsisigaw at paulit-ulit na tinutukan ng ilaw ang paligid. Sinusubukan siyang takutin na parang hayop. Mga 15 minuto silang nag-ingay hanggang sa isipin nila na hindi na ito babalik. Ngunit nang makabalik sila sa loob ng tent at muling maisara ito, narinig nilang muling tumakbo ang babae pabalik. Tila nag-aabang lang siya sa dilim. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa hukay at mabilis na naghuhukay, mas mabilis pa kaysa dati. Lumabas ulit ang magkasintahan at ngayong galit na sila. Sumigaw ang binata, pinapalayas ito. Ang babae biglang napatigil, tumingin sa kanila na parang nagtataka kung bakit sila sumisigaw. Pagkatapos, tumakbo siyang palayo sa paraang halos parang hayop. Mabilis, walang direksyon parang mailap. Gulantang ang dalawa. Halos 1:30 ng umaga at ilang ulit nang bumabalik ang babae sa kanilang campsite. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kaya nagsindi sila ng mga lantern at flashlight at nagpasya na manatili sa labas hanggang umaga. Pero pagsapit ng 3:30, 2 oras na silang nanginginig sa lamig. Pagod na pagod at hindi na bumabalik ang babae. Kaya nagtanong ang dalaga, "Pwede na ba tayong bumalik sa loob?" Sa tingin ko, wala na talaga siya. At bumalik nga sila sa loob ng tent. Wala na silang narinig pa hanggang sa makatulog. Kinabukasan, nang buksan nila ang tent, nagulat sila sa kanilang nakita. Lahat ng gamit nila nakakalat sa buong campsite. At ang hukay na una nilang nakita na 4 hanggang 6 na pulgada lang ang lalim, ngayon ay lampas sa isang talampakan na. Doon nila napagtanto na mula 1:30 hanggang 3:30 ng madaling araw, habang nasa labas sila at nag-iingay para takutin ang babae, nandoon lang siya sa dilim, nagmamasid, nag-aabang. At nang bumalik sila sa loob, muling bumalik ang babae at ginulo ang kanilang campsite. Pero ang pinakanakakakilabot, nang suriin nila ang kanilang mga gamit, wala ni isa man ang nawala. Kahit na may ilang mamahaling kagamitan na nakakalat, wala siyang kinuha. Matapos nilang ayusin ang kanilang gamit, dumiretso sila sa park ranger at ikinuwento ang buong pangyayari. Ngunit ang ranger,
na hindi alam kung paano ito ipapaliwanag, wala pa raw siyang naririnig na ganitong insidente. Dahil dito, nagpasya ang magkasintahan na umalis na mismo kinabukasan. At hanggang ngayon, wala silang ideya kung sino ang babaeng iyon. Bakit siya paulit-ulit na bumabalik? At ano ang hinuhukay niya sa lupa? Para bang isa lamang siyang nilalang na ligaw. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang Superstition Mountain. Nakatayo ito sa gitna ng disyerto ng Arizona na parang walang itinatagong lihim. Pero para sa mga taong nakaranas ng kakaiba sa lugar na yun, alam nilang may bagay doon na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong katwiran. May mga taong naniwalang kayamanan lamang ang kanilang hinahanap. Ngunit ang hindi nila alam, maaaring sila mismo ang naging kapalit. At habang may mga nawawala, may mga bangkay na natatagpuan at may mga pangyayaring hindi mabigyan ng malinaw na sagot, patuloy na nabubuhay ang alamat ng bundok na ito. Isang lugar kung saan minsan hindi sapat ang pagiging handa dahil may mga lihim na marahil ay hindi talaga gustong matagpuan. Kung sakaling mapadpad ka sa Superstition Mountain balang araw at makarinig ka ng kakaibang tunog mula sa kailaliman ng dilim o makaramdam ng tila may nakatingin kahit wala namang tao, baka pinakamainam nang huwag mo na iyong sundan. Dahil may ilang misteryo na mas mabuting manatiling nakabaon sa disyerto. Ako, si Kuya Cox, ang inyong kakwento. At magkita-kita tayong muli sa susunod na kwentong hindi madaling makalimutan.